Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. 2 days na lamang po at Pasko na. Nako, siguraduhin po natin na mayroon na tayong panregalo sa ating mga mahal sa buhay at sa mga inaanak. At syempre, hindi kami magpapahuli sa gift giving na yan dahil sa episode na ito ng year-end special natin. Regalong hatid namin sa inyo ang mga pasyalang malapit sa mga pantalan na sakop ng Philippine Ports Authority. Samahan natin ang ating nag-iisang galorkada, the one and only Neil Tuaso na lakbayin ang mga pasyalang yan. Ako si Eunice Monte at ito ang PPA Ngayon 2024 Year-End Special. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, September 2023 po nang ilunsad ng PPA ang hashtag Papasyal Tayo campaign na may layuning manghikayat ng mga turista na tuklasin ang magagandang destinasyon na kanilang maaring puntahan gamit ang ating pantalan. Kaugnay niyan, isa sa mga pinuntahan ng ating galorkada na si Neil ay ang probinsya ng Davao kung saan iba't ibang adventures ang nag-iintay. Mapadagat, bundok o mga lokal na pampasalubong man, tiyak masisiyahan ka sa handog ng Davao. Para sa ating top 3 pick episode, alamin natin kung ano-ano ba mga lugar ang dapat mong puntahan sa Crown Jewel of Mindanao. Tara at panoorin natin to. Magandang araw mga kapasyal at sa lahat ng mga kabiyahero natin sa ating mga pantalan. For this episode ay samahan nyo ko na dalawin at pasyalan ang Davao del Norte's Crown Jewel at one of the most sought after tourist destinations, ang Island Garden City of Samal. Kaya tara, papasyal tayo Davao Edition! Upang makarating dito sa Samal Island, kailangan mo munang sumakay ng barko dito sa Sasa Wharf patungo sa Port of Babac. Sa loob lang ng hubigit kumulang 15 minutes, mararating mo na ang ipinagmamalaking Island Garden City of Samal. Dito pa lang sa Port of Babac ay dama mo na ang mainit na pagtanggap ng mga Dabawenyo. Masisilayan mo din ang maganda, malawak at kumbinyenteng pantalan. Mula sa Port of Babac, 10 minuto lang na biyahe ay mararating mo naman ang isa sa pinakabagong beach resort dito sa Samal Island. Hindi kumpleto ang inyong island getaway kung hindi mapapasyalan ang mga beach dito sa Island Garden City of Samal. Kaya naman puntahan natin na ang isa sa mga beach resorts na dito ay makikita, ang Kawai Beach Resort. Ang newly open beach resort na ito ay nag-o-offer ng water activities tulad ng jet skiing, speedboat at island tour sa Vanishing Island. Dito din sa isla ng Samal, matatagpuan ang isa pang kilalang tourist spot ng isla. 11 minuto naman mula sa Port of Babac ay mararating mo ang Montfort Bat Sanctuary. Ang Montfort Bat Sanctuary na may hawak ng titulo sa Guinness World Records as largest colony of single species of fruit bats. Matapos ang island experience mo sa Samal, tawid tayong muli sa Davao City at mag-land travel ng 3 oras patungo sa bayan ng Talaimod. Dito, sulit ang biyahe mo dahil sa adventure naghihintay sa iyo kasama si Mother Nature. Dito lang yan sa Urayas Peak.
Bago marating ang tuktok ng Orayas Peak, kailangan mo munang sumabak sa humigit kumulang 15 minuto na trekking. Orayas Peak is a highland tourist destination. Isa siyang forest, no? Meron doon mga Bali-inspired attractions na nasa Orayas Peak. Ginamit yung isang area ng forest na para magiging tourist attraction, no? Na hindi ginalaw kung ano ang nasa loob ng forest. So pag nagsabi ka ng Talaingod, talagang si Orayas Peak yung mauna nasa isip mo. Sa inyo lahat, no, nagbabalak na from Manila going to Davao, no? Either by airport or seaport, no? Pwede niyong pasyalan ang Davao del Norte, and then pwede niyo ring pasyalan si Municipality of Talaingod. Sa muli mong pagbalik sa Davao City, bisitahin natin ang tinaguriang cleanest and greenest park dito sa bansa. Ito ang People's Park. Siyempre, hindi mo pwedeng palagpasin ang masasarap na prutas ng Davao. Dito lang yan sa Magsaysay Fruit Stand. Durian, mangosteen, marang at marami pang klase ng prutas ang maaari mong matikman at pangpasalubong sa iyong mga mahal sa buhay. And speaking of pasalubong, sikat ang durian-infused products na gawa ng Lola Abons. Talaga namang sulit ang trip mo dito sa mga tourist destinations dito sa Davao. At sa tulong ng ating mga bago at modernong pantalan, tiyak na kumbinyente, ligtas at siguradong memorable ang inyong mga biyahe patungo sa Davao. Kaya't ano pang hinihintay mo? Pasyal na tayo mga kapantalan! Hindi naman magpapatalo ang tinaguriang puso ng Pilipinas pagdating sa mga pasyalan dahil ang probinsyang ito ay kilala sa mayaman nitong kasaysayan, kultura at tradisyon. Mapalad nga tayo at nakasama ang inyong lingkod sa pasyal na ito ng ating galorkada na si Neil. Sa ating second pick, alamin natin kung ano nga ba ang aming pinasyalan sa tinaguriang puso ng Pilipinas. Hi there mga kabiyaheros! Nandito pong muli ang inyong travel buddy upang maghatid sa inyo ng sari-saring kwento at syempre dalhin kayo sa iba't ibang lugar pasyalan na malapit sa ating mga pantalan. Samahan niyo ko as we discover na it's more fun sa pantalan dito sa probinsya na kilala bilang the heart of the Philippines. Tara, papasyal tayo Marinduque Edition! Tuwing sasapit ang mahal na araw, marami sa mga kababayan natin ang dumadagsa sa iba't ibang pantalan upang magbakasyon sa kani-kanilang mga probinsya. At sa mga ganitong panahon, isa sa mga busiest ports ang Port of Lucena. Ito kasi ang gateway patungo sa probinsya ng Marinduque na kilala sa kanilang Moriones Festival na ginaganap tuwing Holy Week. Pero ano-ano pa nga ba ang mga pwede pang puntahan at pasyalan kapag hindi Lenten season? Tara, let's start our adventure dito sa Port of Lucena. Kung babiyahe patungong Marinduque, maaari kang mamili via Roro o Fastcraft.
Sa loob ng humigit kumulang 3 oras, mararating mo na ang Marinduque. At habang papalapit na ang barko sa Port of Balanacan, malugod kang sasalubungin ng malaking imahe ng tanyag na Our Lady of Peace and Voyage. Marinduque is considered as one of the most peaceful provinces dito sa Pilipinas. Pero ito nga ba ang dahilan kung bakit itinuturing ito bilang Heart of the Philippines? Welcome sa Marinduque, ang puso ng Pilipinas. Bakit po puso ng Pilipinas? Kasi kung titingnan mo ang mapa, para siyang tao at ang Marinduque ay nasa dibdib at ang pinakampuso ng ating mapa ng Pilipinas. And secondly po, narito sa Marinduque ang Geodetic Center ng Pilipinas, ang Luzon Datum of 1911. Ito po ang 0 degrees ng ating geodetic measurements sa buong bansa. Umpisa pa lang ng aming pasyal, ramdam na ramdam namin ang mainit na pagtanggap ng Marinduque. Lalo na kapag hinalayan ka ng mga Marinduqueño ng kanilang tradisyonal na pagbati na kung tawagin ay putong. Alam nyo ba na ang Marinduque ay kilala din bilang Butterfly Capital of the Philippines? 85% daw kasi ng mga ine-export na mga paru-paro sa bansa ay nagmumula sa Marinduque. Kung ang Bohol Province ay may bee farm, ang Marinduque Province naman ay may butterfly farm na isa sa pangunahing industriya dito sa probinsya. Kaya naman, samahan nyo ko at tingnan kung ano nga ba talaga ang meron sa mga butterfly farm. Pero syempre, special ang episode na to dahil kasama natin ang nag-iisang spokesperson ng PPA, si Miss Eunice Samonte. Let's go! Nandito tayo sa bahay ni Kuya Gary sa Marl Insect and Butterfly Culture kung saan yung kanilang mga butterflies at mga pupa ay ine-export sa ibang bansa. So Kuya Gary, ito ang halimbawa po na Ito yung mga pupa na tinaano natin. Yan yung mga pupa. Iba-ibang klase yung mga pupa na yan. Bawat klase, iba yung itsura. At sa iba rin yung mga pa nila. Saan po formally ito nakapadana? Ito na culture niyo pong pupa. Saan? Sige nga, ang ano ko ngayon ay sa Europe. Ay, dude. bakit sa Marinduque? I mean, ano yung weather sa Marinduque na what makes it special for the butterflies? Ang pagkakaiba lang natin sa ibang probinsya, una, marami dito yung butterfly. Pangalawa, yung ating mga breeders ay hindi sumusuko na mag-alaga. Hindi sa ibang probinsya na madali silang sumuko. Panghinaan ng loob, no? Ang butterfly kasi minsan, parang manok, napipiste rin. Pag napiste, nadi-discourage na yung ibang mga breeder. Pwede mo siyang mahawakan? Pwede na. 1984 pa nang magsimulang mahilig si Kuya Gary sa mga paru-paro. At noon ngang 1990, dito na niya binuksan ang kanyang butterfly garden para sa mga turista. Dito ay hindi ka lang maaaliw sa ganda ng mga makukulay na paru-paro. Lalawak din ang iyong kaalaman tungkol sa iba't ibang species ng paru-paro at ang kanilang life cycle. Ilan ang lifespan ng butterfly? Mahigsi lang, katulad nito. Ito ang pinakamahabang lifespan, umaabot ng 3 months. Itong pupa na ito yung ginagamit sa mga kasal, sa mga birthday. Okay. Hindi na kalapati yung ginagamit natin ngayon, lalo na yung mga artista. Ang ginagamit nila, butterfly, kasi ang butterfly daw ay maswerte.
Paano nalalaman yung gender ng butterfly? Sa may, sa may puwit nila, yung babae, inog, at yung lalaki, tulis. Mamamangha ka din sa koleksyon at souvenir items na mula sa mga paru-paro na likha mismo ni Kuya Gary. Mula sa Buyabod Port sa bayan ng Santa Cruz ay 30 minuto lang na biyahe patungo sa isla ng Marinduque. Tiyak na mas lalong bibilis ang pintig ng puso mo kapag nasaksihan mo ang ganda ng mga isla at white sand beach sa Maniwaya Island. Kung gusto nyong magbakasyon at mag-retreat into nature, isama sa inyong pasyalan list ang Marinduque. I-level up ang inyong swimming at nature trip experience dito sa Maniwaya Island. And get to know Marinduque's hidden treasure and island paradise. Siguradong di kayo mananawa dito sa Maniwaya Island. Maniwaya kayo! Ilan lamang yan sa mga lugar na pinasyalan natin sa Marinduque. At sa tulong ng ating mga upgraded ports, tiyak na mas mabilis, convenient, and less hassle na ang magbakasyon sa puso ng Pilipinas. Kaya pasyal na tayo sa Marinduque. Nakakabusog naman sa mata ang ganda ng Davao at Marinduque. Pero mga kapantalan, hindi pa dyan nagtatapos ang ating pagpasyal. Sabay-sabay tayong mamangha sa ganda ng tinaguriang one of the most visited destinations in Central Visayas. Alamin natin yan sa ating pagbabalik. Muling nagbabalik ang PPA ngayon 2024 Year-End Special. Sa ating Top Papasyal Tayo pick for this episode, panoorin natin ang mga pinasyalan ni Neil na malapit sa ating mga pantalan sa Island Province ng Bohol. Hi there mga galerkada at sa lahat ng mga kabiyahero natin dyan sa ating mga pantalan. Nandito pong muli ang inyong galerkada upang dalhin kayo sa iba't ibang pasyalan at attractions na malapit sa pantalan. Excited ka na ba? Tara na at papasyal tayo Bohol Edition! Siyempre, di mawawala sa listahan ang mga beach. Get your dose of vitamin C dito sa Anda White Beach. Anda na ba kayo? 2 oras at kalahati na biyahe mula sa Tagbilaran Port, matatagpuan ang hidden gem ng Bohol, ang Anda Beach. Bida dito ang kanilang tahimik at relaxing na view. At syempre, sa kanilang powdery white sand. Mapa-private o sa public beach resort man, talaga namang mamamangha ka sa ganda ng Anda. Favorite stopover naman ng mga turista ang 2 kilometrong stretch ng kagbabata na ito sa tabi ng kalsada. For nature lovers, this is one of the best places to visit here in Bohol. Sino ba naman ang hindi maaakit sa kagandahan ng Villar Man-Made Forest na kilala rin bilang Bohol Mahogany Forest?
ang mga nagtataasang mahogany trees ang nagsisabing lilim sa kalsada. Kaya naman, asahan ng pesfong hangin kahit patag araw. Pero take note, may mga lugar lang kung saan ka pwedeng huminto at magpa-picture sa magandang background ng Bilar Man-made Forest. After mag-picture taking sa Bilar Man-made Forest, let's take a break dito sa pinakabagong pasyalan sa Bohol, ang Kinaiyahan Forest Park. Dito, hindi ka lang marerelax, lalawak pa ang iyong kaisipan tungkol sa iba't ibang variety ng mga kawayan na nakatining dito. Hi everyone! I invite you sa Bohol, yung Kinaiyahan Forest Park. Makikita dito sa Zamora, Bilar, Bohol, near Baisu, Bilar. Isa pang major tourist destination ng Bohol ay matatagpuan sa bayan ng Carmen. Ito ang Lubok River Cruise. Sa loob ng isang oras, hindi ka lang nila bubusugin sa mga masasarap na pagkain, pati na rin sa mga magagandang view ng Lubok River. Sa kalagitnaan ng iyong biyahe, aaliwin ka naman ng mga singers at dancers na ito. At syempre, hindi ko na rin napigilan ang makisali sa kanila. At sa mga naghahanap ng extreme activities, Danao Adventure Park naman ang para sa iyo. Conquer your fear of heights sa kanilang zipline adventure. At kung tamang chill at sightseeing lang ang gusto mo, dito sa Skyride ramdam mo ang pagiging close kay Mother Nature. Spread the word mga kapasyal! Dahil dito sa Sikatuna Mirror of the World, parang nalibot mo na ang mga iconic tourist spots ng mundo. Wala ka bang budget para mag-travel around the world? Worry no more dahil pwede mo nang libutin ang mga famous landmarks sa buong mundo gaya ng Eiffel Tower in Paris, Leaning Tower of Pisa sa Italy, at syempre ang Hollywood, Bohollywood pala. Kaya naman, pampasyal tayo dito sa Sikatuna Mirror of the World and Botanical Garden. 150 pesos lang ang entrance dito para sa mga adults at 50 pesos naman ang entrance fee para sa mga kids. Pero since gabi na kami nakarating, 170 pesos na ang entrance fee. Sulit na sulit pa din naman, di ba? Sa ganda ng probinsya ng Bohol, hindi maitatanggi na isa ito sa binabalik-balikan ng mga local at foreign tourists. At dahil sa mas pinaganda, kumbinyente at upgraded ang ating mga pantalan, tiyak na mas magiging memorable ang pagpasyal mo sa Bohol. Kaya ano pang hinihintay mo? Papasyal na tayo sa Bohol! Buong mga dalekada, yan ay ilan lamang sa mga pasyalang malapit sa pantalan ng Tagbilaran. Mapapabihol-bohol ka talaga sa ganda.
Hanggang sa susunod na episode, ako po si Nin, ang inyong galarkada sa galaan at chikahan dito lang sa Papasyal Tayo. Paalam! At dito po nagwawakas ang paghahatid namin sa inyo ng mga pasyalan na malapit sa pantalan para sa taong 2024. Huwag po kayong mag-alala dahil mas marami pa kaming destinasyong ipapakita sa inyo sa susunod na taon. Kami po muli ay nag-aabiso sa ating mga kababayan na laging i-check ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng iyong mga biyahe sa mga pantalan. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil naniniwala tayo na sa PPA ang pagbangon, pag-unlad, abot tanaw. Ako muli si Eunice Samonte at ito ang PPA ngayon. Muli po, Merry Christmas mga kapantalan!